sa land bank, hindi naman kumikita yung pera. Napansin ko mahigit na, o hindi ko nagkakamali, mahigit na parang 80 billion na pesos yata. Hindi ko malaman paano gagamitin yun. Kapag ka umuwi na yung OFW for good, dapat yung pera na yun na nakalagay sa bangko, magkaroon tayo ng isang batas na siguro ay magmumula doon ang makatutulong din sa kanila kapag nag-settle na siya sa ating bansa. Marami pa Maharlika, ngunit iisa-isahin natin. Yeah. Tayo napunta roon. Yes, Kong. Panghuli na lang po na katanungan ko sa inyo. Ito po patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan sa usaping healthcare. Yung mga kababayan nating kawawa, walang pera, tinatanggihan kapag nasa ospital. Kumbaga, dying na 50-50 ay tinatanggihan sa mga ospital. Talagang kawawa po, Kong, yung ating mga Pilipino. Anong magagawa nyo pag nasa Senate na kayo sa problemang ito? At ano yung take mo dito? Sa kabila ng kahirapan ng ating mga kababayan na hindi tinatanggap sa mga hospitals dahil walang pera, then yung 90 billion na budget from the PhilHealth ay dinownload sa national government. What is your take on that? Alam mo, dapat siguro ay i-restructure natin ng PhilHealth. Kasi yung layunin ng batas, yan, nasa layunin na naman tayo. Yung layunin ng batas ay i-cover yung lahat ng mamamayan na. Ngunit, hanggang sa layunin na lang. Yung pagpapatupad, wala. Kaya kapag ka mayroong oversight functions, ay susuriin natin mabuti yan, titingnan natin kung ano yung pananagutan ng mga tao, ay kinakailangan pinag-uusapan natin dito, buhay. Kamukha yang, bakit hindi ginasta yung 90 billion ay nawala si Kong. Grabe. Feeling ko napadalhan ka dyan kung dedicated yan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Nawawala si Kong. Sorry to interrupt you, Kong, no? Feeling ko, sabi ko kanina na mukhang napadalhan po kayo dyan ng jammer, kaya nawala ang signal niyo. Okay, go ahead, Kong. O ilan ang bilang Yeah. Kong, can you hear me good? Ayan, okay na? Ayun. Yeah. Hello? Ayan. Yan, Kong, panghuli na lang yun at very, talagang interesting yung aking katanungan dahil kailangan malaman taong bayan. Sabi ko po kanina, nag-joke ako na mukhang napadalhan po kayo ng jammer kasi alam nilang magla-live tayo ngayon. But anyway, sige po, going back to your explanation po. Tungkol sa PhilHealth na sinasabi ko, kailangan nating suriing mabuti yung pagpapatupad nito. Ang daming sablay nito. Nakikita ko, ang dami pang corruption dito. Yes. Pati yung mga packaging na sinabi nila, mukhang naibigay ito sa mga pribado na nung tingnan ko, parang it's too good to be true. Parang ang pakete ay 750 pesos kasama na yung babayaran na doktor. Saka naman ako nakakita ng professional pinang-doktor at saka yung gamot at saka yung pagsusuri nito, ikakasama itong 750 pesos na ito. Oh my Ang daming dapat suriin dito sa batas na ito, Ms. Maharlika. Pati yung pagsusoli ng 90 billion sa Treasury. Ito ay anomalous ito. Sapagkat hindi nila ginasta, hindi ko malaman kung ba't hindi nila ginasta, ilang kaya ang dapat na natulungan nito o ilan ang bilang ng namatay. Dapat siguro mag-account tayo para sa ganun ay maasunto lahat ang merong kinalaman nito. Kaya dito mapapatunayan mo uli na yung sinasabi kong oversight function ay napaka-importante. Walang nagbabantay, walang umuusig. Kaya ganyan ang nangyayari. So, paano natin ma-improve yung oversight function na yan, Kong? At sabi ko nga, Pangulang, last na talaga to. Paano natin ma-ensure na magkaroon talaga ng oversight function and how we solve or end corruption dyan sa pamamagitan ng iyong mandato sa pagiging senador mo na. In-expect ko na yan 2025. So ano ang kapangyarihan ng Senado to end corruption o to lessen the corruption?
Pagka natulungan mo akong makarating sa Senado, Ms. Maharlika, ay sasabihin ko o imumungkahi ko sa kung sino man ang Senate President. Kunwari, ang Senate President ay kakilala natin o hindi natin kakilala. Imumungkahi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ang Blue Ribbon Committee. Ako mag-chair. Para sa ganun, mapanagunan nating mabuti yung oversight function ng Senate. So, sa doon magsisimula tayo. Kasi yung Blue Ribbon Committee, yan lamang ang committee sa Congress, sa Senado, Ms. Maharlika, na pwede siyang tumawag ng pagdinig, motu proprio, kahit walang resolution. Kaya wala tayo sisinuhin dyan. Pag nakuha ko yan, kaya lang, baka nakikinig yung mga taga-Senado ngayon, baka hindi ibigay baka hindi ka na ilagay. Baka hindi na ako ilagay. Pero ilagay ko naman, if they come to their senses, na pare-pareho lang naman ang bansa na gusto nating pagsilbihan, at ang mamamayan na gusto nating maibsan ang kanilang mga problema sa mahabang panahon, at alam ko namang, alam nila na gusto rin nating ayusin lahat ang problema ng ating bansa, ay kailangan ibigay nila sa akin yun. Yeah, talagang so far, sino ang chairman ngayon sa Blue Ribbon Committee sa Senate? Senator Pia Cayetano. Hindi, nahirang lang siya. Nahirang lang siya. But anyway, now, based sa iyong pagpapaliwanag kong, ngayon alam na ng taong bayan kung bakit hindi umuusad yung mga committee na yan. Sila na ang bahalang mag-absorb niyan. Narinig namin sa inyo na meron naman palang solusyon na maipatupad ang mga batas na nandyan na at maibsan itong korupsyon at kung ano pa mga talamak na isyo ng ating lipunan, lalo na yung kahirapan. It's just a matter of someone na makapag-lead dyan sa mga committee na yan. Maliwanag yan sa inyo mga kababayan, and I'm looking forward kong na talagang makita po namin kayo sa Senate. Hindi pa ito yung huli nating pag-uusap at marami pa po sana akong tatanong sa inyo but running out of time. Huling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. We're like almost 9,000 across social media, live viewers kanina. So pasalamatan po natin sila at mensahe ninyo para lalong magkaroon sila ng hope na hindi talaga hopeless ang Pilipinas kapag meron kang inelect na matinong leader. Unang-una, Ms. Maharlika, ako'y nagpapasalamat sa pagbibigay mo ng panahon. Makadaupang palad natin ang lahat ng mga taong kinig sa atin sa araw na ito. At minumungkahi ko sa kanila na isipin nilang mabuti ang kapangyarihan nila bilang mamamayan sapagkat naharap na naman tayo sa eleksyon sa susunod na taon. Wag na po nilang uulit-ulitin yung mga dati nilang ginawa at sana'y gamitin nila sa mabuting paraan yung kapangyarihan ng kanilang mga boto. Kung iniisip nila na wala pong nangyaring pagbabago, ang aking masasabi sa kanila, para kayo'y makatikim naman ng bago o maring pagbabago, bumoto po kayo ng bago. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. Senator Dante Marcoleta, thank you so much, sir, at ingat po kayo at sa ulitin pong muli. God bless you. Ayan. So mga palangga, nag-aalab ang puso ni Kong o Senator Marcoleta. Kaya naman maraming salamat sa inyo lahat. See you again later. Ayan. So